Coffee Project X, fully booked. Tikman natin. Libreng silid aklatan, kaakit-akit na paligid, at masarap na kapit pagkain. Iyan daw ang may pagmamalaki ng sangay na ito ng Coffee Project. Madami na din ang sumuri sa kanilang kainan. Kalimitang sinasabi na mabagal at masungit ang pagsisilbi, mahal ang kainan at napakadumi daw ng lugar. Habang ang ibang sabi ay maganda ang konsepto at disenyo ng lugar, masarap ang kapit pagkain, mabait at maganda ang kasanayan ng taga-silbi. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Las Piñas! Ito ay matatagpuan lamang sa mall ng Evia sa Las Piñas, Calakhang, Maynila. Ito ay mayroong kolaborasyon sa negosyong aklatan ng fully book. Maaari kang magbasa ng aklat na makikita sa paligid, magtrabaho sa laptop dahil may tablayan at magmuni-muni sa loob. Medyo may kalakihan din ng sangay na ito kung ikukumpara mo sa nakagisnan nating Coffee Project. Ito na nga, kami ay umorder ng barbecue bio chops, roast chicken at Cajun bongole para sa mga paunang hain. Classic brownie fudge skillet cookie naman para sa panghimagas, habang caramel latte at cafe suwada naman para sa aming inumin. Tikman na natin! Una ay sinumulan na agad namin sa panghimagas para maging patas pagkat ito ay may sorbete sa ibabaw at mainit daw ang pagkakasilbi. Ito ay masarap sa totoo lang. Masarap yung dalawa, ang sorbetes sa vanilya at ang mismong brownie. Ice cream siya. Bagay na bagay. Pahitan natin matigas. Hindi lang namin nagustuhan na hindi ito mainit, bagkus ay maligamgam na at nahahawakan na yung kawali. Ito rin siguro ang dahilan kaya matigas yung brownie. Pero masarap sana siya kung hindi siya matigas. Masarap yung brownies naman. Matigas. Matigas lang. Medyo mahal din ito at kakaunti ang dami. Mahal ito para sa presyong 380. 100 plus. 180. Sige, pasado. Tanghalata. Masarap naman siya. Pero, Kailangan pa nila pagbutihin. hindi naman fine dining to. Kalaway ang barbecue bio chops. Ito ay pork chop na mayroong barbecue na sarsa. May nakahalo ding mais na nakadawdaw sa keso. Gusto ko yung pagka-barbecue nito. Tapos gusto ko din yung keso niya. Masarap yung sarsang barbecue na pihado akong hickory. Yung sauce masarap sa akin. Same. Matigas yung karne pero di ganoon kakapal yung taba. Okay yung sauce, pero yung karne niya hindi siya malambot. Putangin na naman! Kailan ka ba katigas? Yung sarsang keso na ginamit ay hindi ganoon ka-espesyal. Kanin naman ay sinangag din. To ay Pero talaga ka, matigas. kailangan pa nila pagbutihin. Parang sinasabayan niya yung semi-fine dining eh. May butter. May margarine. Ikatlo ay ang roast chicken. Ito ay sangkapat na hitang manok at may pamutat na kamati sa gilid. May saktong laki ng manok, luto naman at walang dugo. Masarap sana kung may itlog na kasama. Sana ginawa man lang nila ng chiksilog. Kamusta? Nagmumukha kasing chip no, pagka sinabi mo chiksilog. Di ba? Versus do sa roast chicken. Ayos na sana, ngunit sadyang namamahalan lang ako sa presyo nila. Mahal eh. 600. Ito ay Para tayo lang yung kumain ng ganyan eh. 60 para dito. Ang mali. Ang lamang lang nito. Pwede kang umupo kahit saan. May mauupuan ka. Parang mahal. Mahal siya. kailangan pa nila pagbutihin. Usla. Gutom pa ako. Hindi ko maramdaman yung sulit ng pera ko. Ika-4 ay ang Cajun bongole. Ito ay may tostadong tinapay, spaghetting hibla, seresang kamatis, bawang, hipon at halaan. Yung spaghetti ay al dente at hindi putol-putol. Ito ang nagustuhan ko dito. Gusto ko to, hindi putol yung pasta. Yung lasa naman ay matabang. Hindi siya maalat. Dapat maalat siya kasi matabang tong pasta. Tignan mo muna tong pasta. Lagyan ko ng tomato. Yung halaan ay maliliit at ginisa muna. May lasa naman.
Ito, natin garlic bread. Inialis na namin yung tinapay pagkat ito'y makunat na at nalamigan na rin. Ito medyo makunat. Hindi ko alam kung makunat to kanina o hindi. Sa hipon naman, ito ay hindi tinanggalan ng bituka. Ipis dagat, madumi hipon, fight me. Grabe siya. Ang hipon ay madumi, kaya madaming allergen ito. So, una mong ititingnan dyan, Kung natanggal yung bituka. kasi doon mo malalaman kung ligtas ba siya kainin. Debane ng tawag. Pero ako, kahit hindi pa natatanggal yung bituka, nilulunok ko na. Tanggal ba? Oo. Hindi ba remnant yan? Remnant. Ay, ayun. Meron ko. Ay, meron. So, hindi tanggal ang bituka. Ayan po, yung itim-itim. Parang tinanggal naman. Hindi lang nabuo. Ako, mahilig ako sa hipon. Nagsawa sa hipon. Hindi ako makain ng hipon talaga. Kumakain ako ngayon kasi may sinusuri tayong kainan. Hindi ako makain ng hipon, madumi hipon. Kaya madaming allergen niya kasi madumi yan. Ikaw, subukan mo kaya kumain ng ipis. Tingnan natin kung hindi ka, kung ano-anong tumubo sa'yo. Yung mga crustacean kasi, ang pagkain yan, nasa ilalim bottom feeder. Pagka sabi mo bottom feeder, Hindi ko trip yung breading. parang matabang, no? Hindi namin ito nagustuhan pagkat yung balat din ay walang lasa. Oo. Huli na, sir. Basta hipon, may bituka, hindi ko kakainin. So, insert ako yung guinea pig. Pinakamalaki sa ulo. Nandun yung dumi talaga ng hipon. Ano yung lasang burak yan eh? Alam ko. Lasang ano, parang sand, buhangin. Ito ang pasta na gusto ko, hindi putol. Ito ay Konti na asin. May shell eh. Usually pag may shell, hindi na minimix yan. kailangan pa nila pagbutihin. Tinatago nila yung flavors. Baka nandito yung alat. Sa inuming caramel latte at cafe swada, parehan sobrang tamis yung lasa ng kape. Ang diferensya, ang cafe swada ay mayroong budbod ng kanela. Dahan-dahan lang. Bakit matulog? Ay, cinnamon. Ayan. Cinnamon, ma'am. Yung lasa ng kape ay lokal, masarap sanang, Sarap din. ngunit mas mahal pa ito sa nakagawian nating kapihang itim, berde at kayumanggi. Kayo na lang ang umisip kung sino-sino yon. Sadyang di ko gusto kapag ganito. Hindi rin kalidad ang ginamit na plastic sa inuming ito. Ito ay pwede na. Lahat ng sasabihin ko dito ay walang kinalaman ang may-ari at hindi ito hinaluan ng pamumulitika. Sa serbisyo ng mga tao ay wala akong masasabi pagkat maayos naman at sinubukan nila maibigay lahat ng mga munting kahilingan namin. Na lang po ito, ma'am. Bali, yung dessert na lang po, serve ko na lang. Okay, salamat. Medyo mainit lang. may ketchup kayo. Ketchup, sir. Kunin ko na lang ito, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po. Hindi rin kami pinagliligpitan at hindi namin naramdaman na kami ay pinapaalis kahit matagal kami lumagi sa lugar. Sa buong pagsusuri ko sa kanilang mga pagkain, masasabi ko na mas mahal pa ito sa karaniwang sangay ng Coffee Project. Di isa sa kanilang mga pagkain ay walang pumasa sa amin. Hindi rin maaari idahilan ng kalidad ng mga plato, kubyertos at pagpipresenta dahil hindi din sasapat. Kailangan pa nila pagbutihin at ibaba ang presyo dahil sa buong paglagi namin dito, kami lang ang kumain ng buong hainan. Sa pangkalahatang pagsusuri sa kanilang kainan, masasabi ko na pakiramdam ko ako ay pinag-uumitan. Naniniwala kasi ako na masarap ang mga kape at pagkain natin at hindi kailangan na ganito ang pagpepresyo. Lalo na sa kapwa kababayan natin na tingin ko ay magugustuhan naman ang lugar na ito. Hindi din sapat na ganito sila maningil kung ang pagbabatayan lamang ay ang kanilang magandang lugar at ang aring pagbabasa ng aklat dahil hindi din naman para sa nakakariwasa o panggastronomo ang kanilang kainan. Sana suportahan pa natin ang mga lokal nating kapihan upang ito ay dumami at mabawasan ang pagpepresyo ng mga ganitong lokal na kapihan. Babalik pa ba kami para sa kape at lugar? Oo. Sa pagkain, hindi.
Sawa na ba kayo sa nagsasabi ng masarap at maganda ang kainan kahit hindi naman? Pwes, kung nagustuhan mo ang mga pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari nyo kaming sundan sa aming mga social media. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panglasa. Maaari kayong magkomento sa ibaba ng gusto ninyong kainan namin at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!